No one else in our lifetime had or will ever have the presidency cut out for him. None except Rodrigo Duterte. Dapat lang talaga na naging presidente siya. Imagine the preposterousness he must endure. This man is now imprisoned in a foreign country, having been surrendered to a foreign court by his own government. Those who hold him in custody, who cannot even correctly pronounce his name, are the same ones who now exercise jurisdiction and authority over him, now being welfare checked by the officials of this administration who help ensure his imprisonment under those of a foreign tongue. Again, I say preposterous, Mr. President. Sabi ng mga eksperto, ang average life expectancy ng isang Filipino male sa taong 2024 ay 71. 71.79 years old. Mr. President, sa kasalukuyan, si President Duterte raw ay may deteriorating cognitive condition na, ayon sa kanyang legal team, hindi na raw po fit to stand trial at butot balat na lang daw at hirap ng tumayo. Kung pagkaiisipin, kung nasa 72 years old ang life expectancy ng isang lalaki dito sa atin, ibig sabihin, si President Duterte ay nabigyan na ng Panginoon ng bonus. Almost 10 years. He is now 82 years old. Siyempre, pinagpapasalamat natin yan. And yet, if we accept the fact that he may not have long, I hope with all my heart that he leaves this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. And who truly care for him. Since none of us here can even hope to match his patriotism, let us at least strive to be half as nation-loving as he was, as he still most certainly is. Kung gusto po natin magpakita ng malasakit sa ating dating Pangulong Duterte. Kung talagang gusto po natin masiguro na lagi siyang nasa mabuting kalagayan, ang nakikita ko pong isa sa mga solusyon ay masuportahan ng bulwagang ito ang kanyang interim release. Or more conservatively, let us at least take up proposed Senate Resolution number 18 or resolution expressing the sense of the Senate strongly urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte in a form of house arrest arrangement in a residence in The Hague, the Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Sa tingin ko ay hindi naman sobra. Lalo na't magpapasko na. I therefore urge this august body for proposed Senate Resolution number 18 to finally be included in our agenda. I am asking this
not just as a senator, but as a Filipino. A Filipino who believes that one of the best, most patriotic among us who ever lived does not deserve to spend his remaining years in a foreign prison that does not even speak his language, much less feel like home. In the end, perhaps, this is the least that we can do in the name of all that he has done for this nation. Maraming salamat, Mr. President. As former president, nung naging presidente po siya, he consistently championed the welfare and safety of our overseas Filipinos, such as the immediate repatriation of Filipinos in distress. Talagang tinututukan niya po ito. Pag meron siya nababalitaan, siya mismo nangunguna. At ito pong mga provision of legal aid sa mga OFWs, reintegration support, at pag may inaapi po mga OFWs, siya talaga mismo nangunguna at nagdidesisyon na i-ban po yung pagpapadala doon dahil ayaw niya pong nasasaktan ang ating mga kababayang Pilipino. Ang hirap pong mapalayo sa pamilya, hindi po nababayaran ang lungkot ng ating mga OFWs. Pero talagang pinaglalaban po ito ni Tatay Digong. Tatay Digong deserves the same respect and protection he once ensured for others. Kaya naman po, Mr. President, I appeal to our colleagues. Matanda na po si Tatay Digong. 80 na po siya sa kanyang edad. Mahina na siya at may mga sakit na rin po. Harmless na po si Tatay Digong sa kanyang sitwasyon ngayon. Mas magiging harmful po kung merong mangyayari sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ako po'y sobrang nalulungkot at naawa sa sitwasyon ng taong dating naging ama po ng ating bansa na minsan ay nanilbihan sa lahat ng mga Pilipino ng buong puso at may katapatan. Ito bang ating isusukli sa taong nagmahal sa atin ng buong puso? Sa totoo lamang po, ayaw na niyang tumakbo noong 2016. Talagang pinilit po ng karamihan po ng ating mga kababayan. At gusto na lang po niyang tumanda at mamuhay po sa Davao City. Sana naman po sa kanyang ginawa sa nakaraang 6 na taon ay suklian po natin ng pagmamahal. Ginawa niya po ang lahat para mas nakakalakad po ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, hindi nababastos, at dapat po ay Pilipino po ang humusga sa kanya, hindi po ang banyaga. Kaya patuloy po ang aking dasal para sa kanyang maayos na kalusugan at kaligtasan, lalo na po sa kasalukuyang kalagayan niya na dala po ng kanyang edad. Remember, he is 80 years old na po. Marami na po siyang karamdaman. Sa maalala ko, ako mismo nagpapadala ng kanyang gamot. At nung pagkatapos ng kanyang termino, patuloy po akong mismo sinasamahan ko siya. Kahit hindi po siya nakikialam sa politika. Kahit kailan po hindi siya nakikialam sa politika. Pero nung pagkatapos ng kanyang termino, mismo buwan-buwan po sa kanyang check-up, sinasamahan ko siya. At ako mismo nagpapadala pa rin po ng medisina niya. 27 po yun, iba't ibang klaseng medisina ang kanyang iniinom. Ano kaya ang pinapainom sa kanya ron? Yun po ang isa sa aking kinababahala sa ngayon. For 24 years since 1998 up to 2022, halos 350 days po out of 365 days sa isang taon. Magkasama po kami. At higit pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Kaya nakikiusap po ako sa mga kababayan nating Pilipino. Pagdasal po natin ang kanyang kaligtasan. Pagdasal po natin ang kanyang kalusugan. At ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Alam ko po mismo, mahal na mahal po ni Tatay Digong ang kanyang bayan at mga kapatid nating Pilipino. Nakikiusap po ako, having said that, Mr. President, we appeal to our colleagues na sana po'y mapag-usapan man lang ang resolusyon dito sa plenaryo na i-file po ng iba't ibang mga kasamahan natin, including Senator Robin and Senator Bato. Meron po kaming resolution na i-file po.
let us act now and make a stand on this. Nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin sa Senado. Alang-alang na lang po sa taong nagserbisyo po sa atin, nagmahal po sa bawat Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President. Ngayon po, mga mahal kong kasama, nasa atin po ang pagkakataon. Ang ika-20 Kongreso ay may kapangyarihan at pananagutan na putulin ang ganitong siklo. Hindi natin dapat hayaan na muling maulit ang kasaysayan kung saan ang isang naging Pangulo ng Pilipinas ay mawawalay sa kanyang bayan sa huling yugto ng kanyang buhay. Ginoong Pangulo, ang pagbabalik po kay dating Pangulong Duterte ay hindi maituturing na isang simpleng usapin. Siya ay nagsilbi bilang ika-16 na Pangulo ng Republika, na halal ng mahigit ng 16 na milyong Pilipino at nagdala ng mga patakarang nagmarka hindi lamang sa ating politika kundi sa mismong pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Maaari po, magkakaiba tayo ng pananaw tungkol sa kanyang mga pulisiya, lalo na po sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga at sa kanyang estilo ng pamamahala. He ruled with an iron fist, ika nga. Ngunit, hindi matatawaran ng katotohanan siya ay naging halal na Pangulo, pinili ng taong bayan, at nanungkulan ayon sa ating konstitusyon. Kung meron mang pananagutan, dapat itong harapin dito mismo sa ating sariling bayan, sa ilalim ng ating batas, at hindi sa hukuman ng mga banyaga. Ito ay usapin ng katarungan at kasarinlan. Hindi ba po dapat nararapat lamang na sa sarili niyang bayan siya humarap sa anumang akusasyon, usapin o paglilitis? Sapagkat kung sa ibang bansa siya mapipilitang manatili, hindi ba't para nating ipinahihiwatig na kulang ang ating sistemang panghukuman, na hindi na ito kayang papanagutin o ipagtanggol maging ang isa sa pinakamataas na pinuno ng Republika? Higit po sa lahat, ito po ay usapin ng pambansang dangal ng pagkakaisa. Sa pagbabalik ng dating Pangulong Duterte, ipinamamalas po natin na ang Pilipinas ay hindi nagtatakwil sa sarili nitong anak, lalo ng isang naging pinuno ng bayan. Pinipili natin ang katarungan kaysa sa kapritsyo ng iilan. Ang pagkakaisa ay dapat po nating yakapin, hindi ang hidwaan. Huwag nating kalimutan ang matinding sigalot na pinagdaanan ng isang pamilya upang maiuwi ang kanilang ama. Ang mga kapaitan ng nakaraan ay sapat na pong aral. Tungkulin nating piliin ang pagkakasundo at paggalang sa halip na muling balikan ang isang masaklap na karanasan. Kaya't nananawagan po ako sa ating kagalang-galang na kasamahan, bigyan natin ng agarang aksyon ang resolusyong ito. Senate Resolution number 18. Ipakita po natin na ang Kongresong handang magpatunay na tayo ay magbubukas ng bagong landas tungo sa mas nagkakaisang kinabukasan. Hayaan natin ang kasaysayan ang magsabi na sa ilalim ng ika-20 Kongreso, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naibalik, muling nakaharap sa kanyang bayan, at dito rin nagwakas ang kanyang paglalakbay. Mga mahal kong kasama, ito po ang pagkakataon na wag nating palagpasin. Na tayo po dito sa bulwagang ito ang naging susi upang magkaroon ng pagkakaisa sa bayan natin. Tayo po ang magsilbi. Sa atin nag-umpisa ang tunay na reconciliation. Dito po sa lugar na ito. Yun lamang po, Ginoong Pangulo.